Hi sa inyo mga boss. Ako nga pala si Streetsen at sorry medyo hindi lang pala medyo as in sobrang tagal natin hindi nakapag-vlog mga boss. Pero kung makikita niyo sa title natin, ang trip natin kalikutin ngayon or papalitan natin sa ating Mio na Indo project ay ang ating Francia. Ito nga pala, dito ay bulok-bulok ba yung pintura. Nirepaint na rin natin siya ng glossy black. Kasi mga boss, ang gagayahin natin dito ay ang KYB na shock. Which is, eto yung itsura nun. Ngayon mga boss, kung nakikita nyo, nirepaint natin yan ng glossy black. At para magaya natin yun mga boss, meron tayo nito. KYB na emblem. Lalagay ko na lang yung product link sa description. Ayan. Makikita nyo, ididikit lang natin to dito. At meron na tayong KYB na front suspension. Yung mga boss, tanggalin lang natin yung dikit sa likod. Which is ito. Ito nga pala yung pantay niya, yung flat surface na to. Alright. At ganun-ganun lang mga boss, meron na tayong KYB na front shock. Pero outer tube nga lang. Gawin na natin itong sa isa. At tayo mga boss, kung makikita nyo pagkatapos ng ginawa natin ay meron na tayong KYB na outer tube. Yan. Ito yun mga boss, yung sinasabi ko sa inyo na oil seal at dust seal. Yan, kung makikita nyo, original na Yamaha yan. Yun, tara, ikabit na natin sa ating Mio. Let's go! At yun mga boss, ito nga pala yung Mio Sporty natin. Ang unang step natin dito is baklasin natin tong front shock. So, gawin natin yan. Let's go. Tanggalin na nga rin pala natin. Yan, tanggal na natin. At after nun mga boss, eto nga pala yung itsura ng dalawa. Ngayon kung makikita nyo mga boss, talagang pampalit na to. Dito may parang gas-gas pa siya. Yung inner tube niya wala pa namang sign ng gas-gas, kaya ito pa rin yung gagamitin natin. Since parang ito naman talaga yung orig niya. Let's hope. Dito natin ilalagay lahat ng pagbabaklasan niya. At syempre yung mga bagong oil seal natin. Ito. Kaya simulan na natin baklasin ito. Mga boss, simulan natin. Tanggalin natin sa pinaka-tiles. Kailangan nga pala ng ganitong tiles. Kaya kailangan lang natin sungkitin yun yung pinaka-alambre niya sa loob. Kaya mga boss, ito yung sinasabi ko sa inyo. Yung pinaka-lock mo. Ayan, pwede nyo na set aside yan. Dahan-dahan nyo lang ito i-release mga boss. Pwede itsura mga boss ha. At eto na ang pinaka main event. Kita nyo mga boss, baliktad pa yung magkakabalik ng spring. Ito kasi dapat magkakalapit. Dapat ito yung nasa baba. Tapos ito yung nasa taas dapat. Kaya palang weird ng play nyo. So mga boss, kailangan patapunin natin yung laman ito. Tara mga boss, tignan natin kung may tatapon na laman. Tignan nyo mga boss, ano pa yan? Grabe, para siyang
Kaya mga boss, hayaan nyo lang siyang tumapon. Panal naman yun. Ngayon, baklasin na rin natin yung kabila. Tignan natin. Ay, ganun din yung ginawa nila mga boss. Kung makikita nyo mga boss, dalawang side kasi yung sa shop. Isang magkakalaktaw at isang magkakalapit. Dapat itong magkakalapit, ito yung nasa ilalim. So mali itong ginawa nila. Yung kulay laman niya. Ay, kulay itim naman itong isa. Lang. At etong isa, ayusin na natin siya. Palitan na natin, kalasin na natin outer tube niya. Let's go. Ito nga pala tatanggalin natin mga boss. Sa part na to may maganda, meron kayong Allen wrench na kakasya sa kanya. At the same time, pwede nyo rin ibala sa impact nya. Kung wala kayo impact, pwede nyo nang mano-manuhin ito. Ganyan may gagawin natin. At ito. Tuloy-tuloy nyo lang at mababaklas nyo na yun. At yun mga boss, pag may narinig na kayo na click, ibig sabihin nabaklas na to. Kita na yun yung inner. Ito nga pala, itatanggalin na natin. Parang ganun lang mga boss. May tornilyo yan, tsaka washer. At pagyari na, linisin natin lahat to bago natin ibalik. Kaya kung makikita nyo mga boss, nabaklas na natin yung mga parts ng ating suspension. At yes, napakadumi nga pala niya. Ngayon, lilinisin natin ito saglit at pwede na nating assemblein siya ulit. Mga boss, kung nakikita nyo, ito nga pala, yan yung mga langis na kumapit, katagalan. Mga napayo sa loob. Kung nakikita nyo, yung lahat ng parte niya. Ay, hindi lahat ng parte niya ay meron. Ngayon, ito yung ginawa kong pagtatanggal sa kanya. Kumuha ako ng steel wool at pinasot ko na ganyan. Ayan, kung makikita nyo mga boss, hindi naman nagasgasan ng malalim yung ating plancha, kaya okay lang siya. Ngayon, binabasa ko rin siya ng tubig. At ayan mga boss, kukusutin nyo lang, kukusutin na gano'n. Makikita nyo, wala na yung dumi nyo mga boss. Ganun lang. Pero hindi gagawin nyo dito sa dulo. Patay nyo, tapos paigutin nyo. At ba, wala na yan. Parang magic lang mga boss. Yun lang. At ayan, nahugasan natin parehas to mga boss. Makikita nyo, linis na niya, diba? Spray lang natin. Ayun mga boss, matapos ang ilang minuto ng paglilinis natin. O ayan. Mga boss, kumuha nga pala kayo ng socket na siguradong kakasya dito. Yan yung halos fit siya. Kailangan dito siya sa gilid. At pukpukin niya na lang. Siyempre mga boss, pagkatapos ay huwag nyo kakalimutan itong pinakalock nyo. Itong isa naman. Tapos palagay nyo dito. Dito. Dito sa ilalim. Same procedure lang din.
Ayun mga boss, nakasetup na nga yung ating shock. At ngayon maglalagay naman na tayo ng langis sa kanya. Suggest ko sa inyo ay dapat meron kayo nito, yung measuring cup. Kapag nga pala may measuring cup kayo is masusukat nyo kasi kung hanggang saan yung oil na gusto nyo ilagay. Ngayon, ang stock na nakalagay dyan mga boss ay 60 ml. Ngayon, gagawin lang natin yung sa atin na 70 ml. At yung oil na gagamitin natin ay ATF nga pala. Ito rin yung gamit ko sa power steering ng kotse ko. Itatry lang natin dito. Wala namang masama sumubok dito. Kaya tara, kailangan ito ay malagay nyo hanggang 70 ml. Patong nyo lang sa flat na surface mga boss. Ito nyo, 70 ml. Lagyan natin dito sa ngayon, balik na natin. Sensya na kayo, maingay yung pusa namin. Pakiramdaman nyo lang mga boss, hanggang sa wala ng hangin yung parting baba ng shock nyo. Tapos naman, pwede nyo na ilagay yung spring at isarado. Nalagay na natin yung spring. At tatandaan nyo mga boss, yung lapit-lapit na ganyan na spring na parte ng spring ay sa baba. At yung layo-layo na parte ng spring, ayun yung sa taas. Yun na rin natin tong pinaka cap niya sa taas. At siguraduhin yung nakaalsa pa tong o-ring na to mga boss. Para masil siya. Ito. Okay, kita nyo. Luwagan nyo lang ng onte at okay na. Nakapag-rebuild na kayo ng isang shock. Front shock ng motor. Siyempre, huwag nyo kakalimutan yung dust seal. So, pwede nyo kamayin lang yan mga boss. At ganoon na nga mga boss, same procedure lang din. Kung ilang ml yung gusto nyo ilagay na langis. Depende yan sa prepare nyo. Ilalagay natin dito sa ating front shock. At ganun-ganun lang mga boss. From this kulay orange to this KYB look-alike front shock. Ngayon, ikabit natin yan sa ating Mio at let's go! Yan mga boss, kita nyo, nakakabit na natin yung isa. Ngayon, yung kabila naman yung ikakabit natin. Let's go! At tayo mga boss, kung nakikita nyo, nakakabit na siya parehas. Ito na nga pala ay ikakabit natin dito sa ating caliper. Bumili nga pala tayo na ito. CNC na front axle ng Mio. Yan. Ito nga pala yung napili kong design. Flat lang yung ibabaw para pag tumakip siya, ganyan siya. Ayoko kasi ng mga nakaumbo. Sabit na natin to, let's go. Kaya mga boss, kung nakikita yun, nalagyan natin ng grasa. Kaya nakakabit na siya mga boss. At maswerte tayo dahil binigyan tayo ng outlet ko na stock na caliper ng sporty. Ito pang sporty talaga to mga boss. Ito yung pagkakaiba niya sa legit at sa hindi. Ngayon, ikakabit natin to. Ngayon, hindi ko na papakita yung procedure. Basta from this at tayo mga boss, kung nakikita nyo, nakayari na rin tayo sa wakas.
Medyo ginabi na rin ako mga boss. At ito nga pala yung nagawa natin. Palitan natin yung outer tube at palitan din natin yung caliper ng stock caliper talaga ng Neo Sporty. Ayan, kung makikita nyo mga boss. Medyo tumaas yung harapan natin kasi nakondisyon na yung kanyang shock. Ayan. At stock max pa rin tayo. At ayun nga pala yung pinagpalitan. Yung pinaka mas kilala sa Mio natin, ang kulay orange na outer tube. At ayun, ito nga pala itsura niya ngayon. Yan, nakikita niya. Ay, pasensya na nga pala kayo mga boss at hindi tayo nakapag-upload ng sobrang tagal kasi medyo na busy lang. Ngayon, hindi ko rin mapapangako sa inyo kung makapag-upload tayo agad kasi may inaasikaso rin tayo sa buhay natin. At ayun na nga mga boss, ang sasabihin ko na rin sa inyo, ang susunod na i-upload natin na content dito is ang kanyang headlight. Etong winker, papalitan din natin yan. At dito sa taillight, yung pinaka-bulb lang yung papalitan natin. Abangan nyo kung ano yung papalit natin na yan. At ayun, marami pa tayong iba-vlog dito. May isa rin akong pyesa na nabili. At iba-vlog din natin yun. Abangan nyo na lang kung ano yan mga boss. This is Street Zen. Live life, stay safe, and be happy always. Thank you sa panonood at sa mga sumusuporta dati pa. Salamat ng marami sa inyo. Let's go.